Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na po nanonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's reflection. Madali ka bang makalimot sa mga bagay o sa mga mabubuting gawa na nangyari sa buhay mo sa tulong ng Diyos? So marami sa atin guys ang nagkakaroon ng amnesia. So yan ang topic natin ngayon. So, nung panahon ni Joshua, guys, o Joshua, na kapalit ni Moises, di ba? Nung papunta na sila dun sa Promised Land, dahil hindi na nga umabot itong si Moises, dahil sa matanda na at namatay niya. So, ang pumalit sa kanya itong si Joshua. So, nung malapit nila sa Promised Land, na kung saan ay pinangako ng ating Diyos na kay Abraham, 500 years ago na yun, lumipas bago sila talaga makatuntun doon sa lupang pangako. At doon nangyari bago sila nakatawid sa lugar ng Jericho, tumawid muna sila sa mga dumadagundong malalakas na alon ng ilog Jordan. Pero dahil nga sa gabal yun guys, hindi rin sila makakatawid. Pinatuyo ng Diyos yung daan na yun para nga sila makapunta sa bansang Jericho. So dahil doon nakatawid na sila itong mga kalaban nila na taga Jericho kasi kailangan na nilang sakupin yan, ay talagang nagka-groggy na sila. Naduwag na sila. Kaya ang sabi ni Joshua, dahil natataranta na yung mga kalaban, kailangan na nilang pasukin at sakupin dahil nga yun ang lupang pinangako. So kung ikaw si Joshua, ganun din, di ba? Nangyayari sa buhay natin. Kung nakita mo na may Diyos ka, alam mo, kaya mong labanan yung mga problema mo sa buhay. Sa pamilya man yan, di ba? Nakakaproblema kayo ng pamilya mo. Nag-aaway-away kayong magkakapatid, mag-anak o nanay mo, di ba? O kaya naman sa financial. Talagang nababankrupt ka na. Nawawalan ka na ng savings. Marami ka pang utang. Di ba? At sa relasyon, gulong-gulo ka na. At lalo na sa kalusugan, malubanan yung karamdaman. Paano mo ngayon ito lalabanan? Di ba? Para sa iyong sarili. So lilingon ka lang guys, lilingon ka lang sa mga nangyari sa buhay mo. Kagaya nila Joshua, di ba? Nung nangyari yon, nung tumawid na sila sa ilog Jordan, ang sabi ng ng Diyos, maglagay ka ng mga bato diyan. 12 bato pagpatung-patungin nyo. Tanda yan na maalala nyo na kung saan kaya kayo nakatawid, di ba? Dahil sa kabutihan ng Diyos o yung mismo siya na nagutos sa kanila. Kaya nga sabi sa Salmo chapter 10 verse 3 to 2. Ang sabi dito, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. So yun guys, di ba? Yan kasi ang mga nagiging problema natin na kung minsan lahat tayo guilty. Hingi tayo ng hingi ng dasal, di ba? Sa Diyos. Kung ano mo mga bagay na gusto mong mangyari, di ba? Wala kang anak, gusto mong humiling ng magkaroon ka na ng anak. Wala kang negosyo, gusto mong magkaroon ng negosyo para sa iyong pamilya, di ba? Wala kang asawa, gusto mong magkaroon ng asawa. Kapos ka sa financial, gusto mong maging lumuwag ang buhay mo pagdating sa pera. O kung may karamdaman ka, gusto mo talagang gumaling na para bumalik ka na sa dati. Pero pag naibigay na ng ating Panginoong Yesus ang iyong inihiling, ang iba dyan may tendensing makakalimot na. Di ba? Pababayaan na nila dahil nakuha na nila ang gusto nila. Parang mga kaibigan natin guys, di ba? Minsan may mga kaibigan user. Pagka may kailangan sa'yo, lumalapit, ang bait-bait, di ba? Kung ano-ano sinasabi, kinukwento, mapasaya ka lang. Pero pag nakuha na, di ba? Pag nakuha na nila yung gusto nila at napakinabangan ka nila, yung iba, iiwan ka na. Wala na silang pakialam sa'yo. So, ganun na nangyayari sa atin. Kaya ang sabi dito, dapat huwag natin kalimutan ng kabutihan ng Diyos mismo sa ating buhay na nangyari. Di ba guys? So, kagaya ko guys, isang probinsyano lang kami guys. Hirap sa buhay nung panahon na mga bata pa kami, di ba?
hindi mo makain ang gusto mo, hindi mo mabili ang gusto mo dahil naintindihan mo ang magulang mo. Karamihan sa ating bansa ay may hirap, di ba? So tinatanggap natin 'yon. Pero siyempre sa awa ng Diyos, pag binalikan mo 'yon, parang malayo na narating mo, di ba? Ako, parang malayo na narating namin. Hindi man kami mayaman, guys, hindi man kami mayaman. Tama lang. Pero napakalaki ang ginawa ng kabutihan ng Diyos. Dahil sa ngayon guys, di ba? Napag-aral namin yung mga anak namin tatlo sa private school. May college na rin kami. Ginapang namin guys kahit papaano, hindi kami pinabayaan ni Lord. Di ba? At sa awa ng Diyos, di ba? Ito guys, yung sasakyan, isa na rin to sa blessing na pinagkaloob ni Lord. So marami pa yan guys, marami pa mga blessing. Hindi man magkakagaya tayo ng blessing, lumingon ka lang guys sa mga pinagdaanan mo, kung anong katayuan mo ngayon. Yun ay kabutihan ng Diyos. Nasa buhay natin, nakala natin, hindi siya tumutulong, nakalimutan na tayo, natutulog ang Diyos, di ba? Hindi pinakikinggan ang ating panalangin. Maghintay ka lang. May oras para sa lahat at may grasya para sa iyo. Di ba? Kung ang kapitbahay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kababayan mo, umasenso na sa buhay, ikaw hindi pa, okay lang yan. Huwag kang mainggit para sa kanila yun. Gawin mo kung ano na dapat, umaksyon ka, magsipag ka, ibibigay yan para sa iyo. Lahat tayo, di ba? Punong-puno ang grasya ang Diyos sa atin. Subalit tayo lang ang kailangan kumilos. At siyempre, pag na-achieve natin ang mga lahat na to, kahit hindi pa guys, kahit mahirap ang sitwasyon mo ngayon, huwag ka lang makalimot sa Diyos. Magsimba ka, linggo-linggo. Hindi man may perfect, okay lang. Naintindihan ni Lord. 'Di ba? Yung mga anak mo, turuan mo, isama mo sa simbahan. Pagdating sa mga simpleng bagay lang guys, pag kakain mo bago kayo kumain, buong pamilya mo, turuan mo na silang magdasal para magpasalamat sa grasya at may nakakain. Alam naman natin guys, maraming hindi kumakain, pinoproblema yung kakainin araw-araw, yung tinatawag natin sangkahig, isang tuka. Marami po yan, di ba, sa ating lipunan. Kaya pasalamat tayo may kinakain. Minsan may midnight snack ka pa, di ba? Nakakapag fast food ka pa, nakakapag mall ka pa. Napaka-blessing na. Hindi naman kailangan mayaman ka para sa being blessing. Susunod na yun guys. Ito palo na. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Ipagkakaloob sa iyo ng Panginoong Yesus. Basta't manalig ka lang sa Kanya. So tayo manalangin. Lord, i-bless po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, malubhang karamdaman, Lord. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa buhay at matagal ng bedridden. Hipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Wala naman pong imposible sa iyo, Lord. Alam namin. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin niyo po, Lord, para mapawi ang kanyang karamdaman. Kung ano-ano po mga karamdaman bumabalot sa mga kapatid namin nanonood sa akin. Pagalingin niyo po, Lord, para sa kanilang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nasira na o nagkakagulo, Lord. Bigyan niyo pong kapayapaan. Paghilumin ng mga sugat na sanhi ng kanilang kaguluhan. Pagbikis-bikisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At ibalik, Lord, ang magandang relasyon nila. At sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala. Ultimo, pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pinoproblema pa, Lord. Pambili ng gamot at kung ano-ano. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Nagsusumamo po kami sa iyo, Lord. Humihingi ng kapatawaran sa aming kahinahan at kasalanan sa mundong ito. So ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.